Okay, so andito ulit si Mr. DIY. Mag-install tayo ng clutch line. Stainless steel clutch line ng Perrin. So, kapag nag-install ka niyan, kailangan mo na rin i-bleed yung brake fluid at palitan. Ito yung gagamitin natin. Motul na racing brake fluid, RBF 600. Factory line .4 yan guys. 500 ml. Okay na to boss na 500? Sobra na po yan. Sobra pa. 200 ml lang po ang laman ng... 200 lang dapat. Oh, sobra-sobra nga. May allowance tayo. May papakita lang ako sa inyo guys sa ating future upgrade. Future upgrade natin, fog light. So, ayan, umorder na ako ng fog light bezel. Yung meron siyang daytime running light. Tapos dito ang kanyang fog light. Dito yung kanyang fog light. Yan ang ating next upgrade na gagawin. More on lighting upgrades naman tayo next. Pakita ko lang sa inyo yung in-install namin na third brake light ng OLM. Napaka-pogi guys, oh. Napaka-proper niyang tingnan. Napaka-modern. Diba? So yun guys, yung mga kailangan lang i-upgrade, yun lang ang i-upgrade natin, no? Kaya kung masyadong ma-carried away sa upgrades. Though, kung may opportunity na mag-tune tayo. Baka tires, i-upgrade ko rin yung tires. Yung wheels, hindi pa ako sure kasi hindi pa ako masyadong makapili guys eh. Kung anong pasok sa taste ko na ano, na wheels. Yung mga parts guys na ano lang, na safe palitan, yun lang papalitan natin. Kaya more on reliability modes. Tapos yan, ilaw-ilaw para security natin sa gabi, awareness sa gabi, importante, predictable tayo, and vision sa gabi. Ito clutch fluid, clutch line, stainless steel na clutch line. May silbi rin yan guys kapag babad ka na sa driving or mainit or basta mas okay yung clutch feeling compared sa stock kapag ongoing drive ka na. Sa simula hindi mo pa ma-feel yan sa stock eh, pero kapag nagda-drive ka na, medyo nakakalayo-layo ka na or matagal na dahil traffic, ganyan, stop and go, so clutch ka ng clutch, medyo yung clutch feeling nag-iiba. Ito nga siya sa master. Ayan, no? Mas okay ba yun o mas masama? Hindi boss. Mas space Saver. space saver. Kumpara sa stock? Oo, kasi boss ayun yung stock nakakagilid. Asa may stock? Ano yung Ito boss. Ayan. Hanggang dito, yung pati pong bakal na to tatanggalin. Umikot-ikot Oo, pa. tatanggalin na yan. So yan, kapag kinabit, Hanggang Rekta. nakarektang ganun na. Mas Ah. mabilis na yung travel time nung nung fluid. clutch fluid, ay nung brake fluid. Kaya mas responsive ang clutch. Responsive, oo. Mas Okay. mabilis na yung travel time kaysa yung Nice, marami nice. siyang I see. tinakbuhan. So yun. So dun pala ako. So hindi lang sa material, no? Hindi lang sa material. Yung quality ng ano, flow, may improve niya. Stainless steel. Ito yung kanyang code. Stainless steel clutch line. Ito yung kanyang diagram. May mga kasamang ang tawag dito? Zip tie. Sound zip tie. At yan, walang pa sticker si Perrin. Buti pa si Killer B meron. Meron. Ito wala. No? Baka kailangan mas mahal lang bilhin. Ang gamit niya, carb cleaner. Mass airflow. Yun, mass airflow. Magkaiba boss, no? Opo. Ang cleaner. Cleaning po ito. Magkaiba yan Matapang guys po. ha. Magkaiba daw ng panlinis ang map sensor tsaka ano, throttle body. Mas matapang yung Sa throttle. Oo, mas matapang ang throttle body kasi carbon buildup yung kanyang nililinis. Anong pwedeng i-expect na resulta nitong ano? brake pills, pedal pills. Pedal feel ng clutch. Oo, Ano, mas, babago. mas hindi siya malalim. Oh. Hindi boss, yung lambot. Yung lambot. Oo. Hindi siya matigas. Hindi siya matigas. Baka biglang malambot na siya talaga. Okay. Kasi yung bilis na kumilos ng tubig. Mas komportableng ano, Ah, kapakan. Okay, umorder muna ako ng brake fluid na .3 and 4 kasi nakalagay sa ating stock na brake fluid ay .3. Ang nabili kong Motul, .4 lang siya. So bumili muna ako ng .3 and 4 for the sake na mapalitan natin yung ating clutch line. Kasi pag nagpalit ka ng clutch line, magbi-bleed ng konti sa brakes, kailangan mo i-refill. So umorder ako nito. This is a
355 ml. Bumili akong dalawa para lang sure. No? Tatabi na lang natin kung may extra. Ito nakalagay sa kanya dot 3. Ayan. Dot 3. Kailangan i-bleed yung clutch. Kailangan siya i-pump na i-pump para mawala yung hangin. Yung mga hangin, itong mga bubble, kailangan mawala yan. Kailangan solid fluid lang. So, testing natin ng clutch feel. Mas malambot siya guys. For me ewan ko kung leap of faith or ano to Or, hindi ko alam kung nasa isip ko lang pero lumambot siya. Ini-imagine ko pa nasa traffic ako. Okay, first start. Unang start natin sa lahat ng mga pinaggagawa natin. Ayan, so okay na ulit ang ating car. Salamat kay Mr. DIY Mechanic and sa lahat ng mga gusto magpagawa. Hanapin nyo lang si Mr. DIY. The next day. Okay, update lang. Hindi pa na-start yung kotse. Ito pala yung first time namin siya i-start. Pero bago namin siya i-start, chinek namin yung mga coolant volume. Lumalabas na konti lang laman ito. Pero as expected yon kasi kahapon, di pa nag-drain kami. Dahil nga nagli-leak, hindi pa kami nag-top up ng bagong fluid. Ngayon lang kami nag-top up ng bagong coolant. So, pag lumamig kasi, hihigupin to papunta doon. Ito, coolant din yan So, hihigupin yan. Pag lumamig, punta doon lahat. So, pinuno namin yon kasi medyo kulang pa rin. Tapos, ito nilagyan din namin hanggang dikit sa full. Tapos, saka namin i-start. Checkin din namin yung ilalim kung merong leak. Tingnan natin kapag sa loob. Angas guys, naririnig ko na siya. Dati parang wala, ngayon sumisinga na siya Pag nakabuspin to, mas rinig siya Yan nyo Woohoo! Pag nakasara, wala. Shemay! Hahataw tayo nito. Test drive natin. Yan, dahil na-curious lang ako, tignan lang natin tong reserve. Yung reserve lang pwedeng tignan guys, pag umaandar makina. Nasa full, ayun Okay, bago mag test drive, nakikita nyo naman wala siyang check engine, pero tatry pa rin nating tignan sa ating OBD reader kung anong findings dito. Teka, ito yung kagabi.
health report. Tingnan natin kung anong findings. Engine, walang fault code. Transmission, wala. EOBD, wala rin. Ayun o, yan lang inumin ito eh. Sun load sensor. The rest, wala guys. We're good to go. Test drive na. Okay guys, so kinabukasan na ulit. Ito na yung progress ng mga pinagawa natin. Ayan, bago ko i-start, tignan muna natin ulit kung may leak. Pakita ko lang sa inyo yung aking keychain, no? Ayan. Pwede siyang flashlight. So, very handy siya kapag ganito. May kailangan kayong ilawan sa inyong mga sasakyan. Siyempre, una natin tignan yung coolant. Ayan, nasa gitna naman siya. Gitna naman siya so far. Basta in between low and full. Pwede na yan. Medyo below siya. Baka mag-top up ulit akong konti. Pero checkin na rin natin yung iba. Dito meron, may laman. Yung mga nakikita yung marks, yun yung nag-top up ako dito. Pag bunot yung ganun, tumama dito. Yung mga ulan. Kaya nag-aasin sila tayo. Kung napapaisip na ako, itong low. Hindi ako sure kung normal ba. Kasi alam ko kahapon, tinap up ko to ng dikit sa full. Naglilik pa rin kaya, hindi ako sure. So ang gagawin natin ganito, yung mga marks ng coolant na nakikita natin, pupunasan ko siya ng wipes para matanggal siya. Tapos papaanda rin natin makina, papainitin natin. Kung kayang i-drive, i-drive ko konti. Tapos kung kayang i-drive natin konti. Ang gagawin natin, after i-drive, dito muna ulit, and then baka bukas ko siya ng umaga ulit tingnan. Kapag meron ulit mga marks ng coolant, ibig sabihin bagong marks yun. Pakita ko sa inyo yung mga marks ng coolant. Ito. Yan. So ngayon hindi ko pa sinintindi kasi alam ko yan yung mga bakas ng ano eh. Nung nag-top up kami. Tsaka meron dito. Ayun o. Ayan. Yan o. Yung mga puti-puti. So sana yun lang. So magta-top up ako ng coolant. Okay, so top up tayo ng coolant. Ito nga pala nabili ko sa Shopee ba? Lazada? Shopee. Ito originally lagay ng gas. So ang feature niya is tanggalin mo yung takip, may isa pa ulit na takip na merong hose. So pwede mo siya ibuhos. Pwede natin siya ito. Tapatan ko lang ng flashlight para makita natin kung nasa na siya.
So, tingnan nyo ulit. Andun na siya sa full. Kita ba? Nasa full na siya. Yung dark part na nakikita nyo, ibig sabihin may coolant na siya doon. Dun sa part na yun. Okay, so pag itatabi nyo na siya, yun lang ulit. Gaganito na lang. Tatanggalin mo lang siya ulit. Tapos, baliktarin mo. And then, crosscast lang din siya ulit. Yan. Tapos, ito naman. Takpan mo siya. Yan. Secure na yan. Hindi natatapon siya. Okay. So, takpan natin to. Ayan. Tapos, sige, ganyan lang muna. I-start ko siya. Tignan natin kung mayroong check engine. Yan. So, as you can see, wala naman siyang check engine. So far so good. Yung nakita nyo, yung narinig yung nag-hiss, yung aircon yun. So as of now, ang worry ko na lang talaga is bakit bumababa yung coolant. Sana lang, hopefully, yun na yung last na time na mag-top up tayo ng coolant. Kasi kapag bumaba pa rin yun, medyo alarming na siya. Okay, so wipes ang gagamitin natin. Kumuha na ako konti. Mga may coolant part. Punasan natin. Iwasan lang tong MAP sensor para lang sure. Konti dito. Konti lang naman. Konti dyan. Dito merong konti. Medyo mainit ha. Dapat pala kanina ko pinalasan. Yan. Ito. Itong hose. Wala na naman. Yun lang. So bukas ulit, tingnan natin kung ano yan, magkakaroon ng marks. Kapag nagkaroon ng marks, I will be so worried. So sa ngayon, dito muna tayo sa ating Forester. Ito muna ang aking gagamitin para ma-secure na safe ang ating driving. So sorry sa'yo STI, pahinga ka muna saglit, pa-warm up ka lang muna hanggat hindi ka okay. Hindi na muna kita gagamitin. A few moments later. Okay guys, so Forester yung ginamit ko para sure sana na walang sira. Pero nadali naman ako ng battery. I-start ko siya ngayon, ayaw eh. Shit. Subi life.